Magandang araw! Welcome sa Teacher Frail TV! Tayo ngayon ay mag-aaral sa asignaturang Music 4, Quarter 1, Week 7 hanggang Week 8. Milk Bass. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay accented at unaccented na pulso. Ang aralin na ito ay ginawa at sinulat upang matutuhan mo ang tungkol sa accented at unaccented na pulso. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na makatutukoy ng mga accented at unaccented na pulso sa isang musika o awit, makalalagay ng accent sa tamang lugar sa notation ng awit o tugtugin, at makagagamit ng kaalaman tungkol sa accent sa pagbasa at pakikinig sa iba't ibang awit o tugtugin. Kumusta mga bata? Sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang tungkol sa accented at unaccented na pulso. Pagmasdan ng awit na, tayo na. Ang awiting ito ay may time signature na 2/4. Bawat measure ay may 2 beats. Makikita ang simbolong ito sa unang beat. Alamin natin kung anong tawag sa simbolong ito. Ang accented at unaccented pulses. Ang strong at weak beats sa iba't ibang time signature. Kapag tayo ay nakikinig ng isang musika, ay may naririnig o nararamdaman tayong bahagi na mas madiin kaysa sa ibang bahagi. Ang time signature ang nagbibigay ng kaisahan sa isang awit. Sa time signature na 2/4 ay mayroong 2 beats sa isang measure, at pagkatapos ng bilang 2 ay babalik uli sa bilang 1 paglipat ng susunod na measure. Ang unang beat ng isang time signature ang tinatawag na strong beat. Kaya't sa time signature na 2/4, ang unang beat ang strong beat at ang pangalawang beat ang weak beat. Narito ang halimbawa ng strong beat at weak beat. Ito ay may time signature na 2/4. Bawat measure ay may 2 beats. 1, 2, 1, 2. Ang unang beat ang tinatawag na strong beat. At ang pangalawang beat ang tinatawag na weak beat. Pagkatapos ng pangalawang beat ay babalik uli sa unang beat, na kung saan ay strong beat. At ang pangalawang beat ay ang weak beat. Ang unang beat ay ang strong beat na kung saan makikita ang simbolong accent. Samantalang sa pangalawang beat ay hindi na makikita ang simbolong accent dahil ito ay tinatawag na unaccented. Ganon din sa susunod na measure, makikita ang simbolong accent. Sa time signature na 3/4, ang unang beat ang strong beat, samantalang ang pangalawa at pangatlong beat ang weak beats. Narito ang halimbawa. Ang time signature na ito ay 3/4. Bawat measure ay may 3 beats. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang unang beat ay ang strong beat. Ang pangalawa at pangatlong beat ay ang weak beat. Pagkatapos ng pangatlong beat, babalik uli sa unang beat, na kung saan ito ay ang strong beat. At ang pangalawa at pangatlo ay ang weak beat. Sa time signature na 3/4, makikita sa strong beat ang simbolong accent. At ang pangalawa at pangatlong beat ay tinatawag na unaccented. Ganon din sa mga susunod na measure, makikita sa unang beat ang simbolong accent. Sa time signature naman na 4/4, ang una at pangatlong beats ang strong beats, samantalang ang pangalawa at pang-apat na beats ang weak beats. Narito ang halimbawa ng time signature na 4/4. Ito ay may 4 beats. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sa time signature na 4/4, ang strong beat ay makikita sa unang beat, sa pangalawang beat ay weak beat,
at sa pangatlong beat naman ay strong beat din. At sa pang-apat na beat ay weak beat. Sa susunod na measure naman ay ganun din. Ang unang beat ay strong beat, pangalawa weak beat, pangatlo strong beat, at ang pang-apat ay weak beat. Kaya sa time signature na 4/4, makikita ang simbolong accent sa unang beat at sa pangatlong beat naman ay hindi na kasing lakas ng unang beat. Pero tinatawag pa rin itong strong beat dahil mas malakas ang pangatlong beat kesa sa mga weak beat. Sa susunod na measure ay ganun din. Ang una at ang pangatlo ang strong beat. Ang pangalawa at pang-apat na beat ay tinatawag na weak beats o unaccented. Ang accent ay kalimitang inilalagay sa strong beat at ang mga weak beats ay unaccented. Ipalakpak o itapik ang sumusunod na rhythmic pattern. Bigyang pansin ang accent sa unang beat o strong beat ng bawat measure sa time signature na 2/4 at 3/4. Samantalang sa time signature na 4/4, ang accent ay nasa una at ikatlong beats na mas malakas kaysa sa mga weak beats. Ito ay may time signature na 2/4. Makikita ang strong beat sa unang beat. Ito ay may beat na 1, 2, N. 1, 2, N. 1, 2, N. 1, 2. Ang strong beat na nasa unang beat ay mas malakas ang palakpak kaysa sa mga weak beat. Ganito. 1, 2, N. 1, 2, N. 1, 2, N. 1, 2. 1, 2, and 1, 2, and 1, 2, and 1, 2. Ipalakpak naman natin ang susunod na rhythmic pattern na may time signature na 3/4. Ang kumpas nito ay 1, 2, and 3, and 1, 2, 3. 1, 2, and 3, and 1, 2, 3. Ngayon ay ipalakpak naman natin. 1, 2, and 3, and 1, 2, 3. 1, 2, and 3, and 1, 2, 3. Ipalakpak naman natin ang susunod na rhythmic pattern na may time signature na 4/4. Ganito ang bilang ng beat sa bawat measure. 1, 2, and 3, and 4, and 1, 2, and 3, and 4, and 1. Makikita ang strong beat sa bilang na 1 and 3. Ganito ang tamang pagpalakpak. 1, 2, and 3, and 4, and 1, 2, and 3, and 4, and 1, 2, and 3, and 4, and 1, 2, and 3, and 4, and. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Suriin ang score ng awiting Tayo Na. Subukang awitin ito na may diin sa bahaging may accent. Para sa unang katanungan, ano ang time signature ng awit? Magaling! Ito ay may time signature na 2/4. Pangalawang katanungan, aling mga bahagi ng awit ang may accent? Magaling! Ang mga bahagi ng awit na may accent ay ang unang beat. Bawat measure ay may unang beat. Pangatlong katanungan, saang beat kalimitang inilalagay ang accent? Tama! Ang accent ay inilalagay sa unang beat dahil ito ang tinatawag nating strong beat. Pang-apat na katanungan, paano dapat awitin ang mga bahaging ito? Magaling! Ang pag-awit ng may accent ay dapat na may diin. Ngayon ay dumako naman tayo sa pagsasanay bilang dalawa. Suriin ang rhythmic pattern sa time signature na 3/4. Lagyan ng accent ang strong beat o bahaging dapat may diin. Ang rhythmic pattern na ito ay may time signature na 3/4. Ang bawat measure ay may 3 beats. Ngayon ay ilagay natin ang accent sa unang beat. Ito rin ay may time signature na 3/4.
ang accent ay nasa unang beat. Para naman sa pagsasanay bilang 3, lagyan ng accent ang strong beat o bahaging dapat may diin sa score ng awit na ano-ano. Narito ang awit na ano-ano. Ang awiting ito ay may time signature na 4/4. Kapag ang rhythmic pattern ay may time signature na 4/4, makikita ang strong beat sa unang beat at sa pangatlong beat. Bawat measure ay may 4 na beat, kaya ang strong beat ay makikita sa unang nota at ang susunod na strong beat na may accent ay ang pangatlong beat, na kung saan ang strong beat na to ay hindi na kasing lakas ng nasa unang beat. Lagyan din natin ang mga susunod na measure. Para naman sa pagsasanay bilang 4, lagyan ng accent ang score ng awiting ang susi na katago na nasa time signature na 2/4. Narito ang awitin. Ito ay may time signature na 2/4. Bawat measure ay may 2 beats. Ang strong beat o ang unang beat na dapat na may accent ay ang unang nota sa bawat measure. Para naman sa pagsasanay bilang 5, suriin ang score ng awiting "We're on the upward trail". Tukuyin kung tama ang pagkakalagay ng accents sa tapat ng mga notes. Ilagay sa tamang lugar kung mali. Narito ang awitin. Tingnan natin kung tama ang mga inilagay na accent sa bawat measure ng awiting ito. Para sa unang accent, ito ba ay tama o mali? Magaling! Ang unang accent ay tama. Ang sumunod naman na accent ay mali ang pagkakalagay. Dapat ang accent ay nasa pangatlong beat dahil ito ay may time signature na 4/4. Tingnan naman natin sa susunod na measure. Ang pagkakalagay ng accent ay tama. Sa susunod naman na accent na nasa pangatlong measure ay mali ang pagkakalagay ng accent. Dapat ito ay nasa unang beat at dapat ay maglagay din ng accent sa pangatlong beat. Susunod naman na accent ay tama ang pagkakalagay. Sumunod na accent ay mali ang pagkakalagay. Dapat ito ay nasa unang beat at nasa pangatlong beat. Ang sumunod naman na accent ay tama ang pagkakalagay. Dapat din ay may accent sa unang beat. Ang sumunod na accent ay tama rin ang pagkakalagay at dapat ay may accent din sa pangatlong beat. Ang susunod naman na accent ay mali ang pagkakalagay. Dapat ito ay nasa unang beat. Ang susunod na accent ay tama ang pagkakalagay at dapat ay may accent din sa unang beat. Ang susunod na accent ay mali ang pagkakalagay. Dapat ito ay inilagay sa unang beat. Ang susunod na accent ay mali rin ang pagkakalagay. Dapat ito ay inilagay sa unang beat at sa pangatlong beat. Ang susunod na accent ay tama ang pagkakalagay. Ang susunod na accent ay tama rin at dapat ay may accent din sa pangatlong beat. Ang susunod na accent ay tama, dapat ay may accent din sa pangatlong beat. Ang susunod na accent ay tama, dapat ay may accent din sa unang beat. At ang panghuling accent ay tama ang pagkakalagay. Para naman sa pagsasanay bilang 6, pag-aralan ang sumusunod na rhythmic pattern. Ipalakpak ng mas malakas ang bahagi kung saan nakalagay ang accent. Ang rhythmic pattern na ito ay may time signature na 3/4 at makikita ang accent sa unang beat. Palakpak natin. 1 and 2 and 3 and 1 and 2 and 3 and. Ang pangalawa namang rhythmic pattern ay may time signature rin na 3/4 at ang accent ay makikita sa una at pangatlong beat. Kaya ipapalakpak natin ito ng may diin.
1 and 2 and 3 and 1 and 2 and 3 and 1 and 2 and 3 and 1 and 2 and 3 and... Sa susunod na rhythmic pattern na may time signature rin na 3-4, ang accent ay makikita sa 1, 2 at 3 beats. Ibig sabihin, ipapalakpak natin ito sa una, sa pangalawa at sa pangatlo na may diin. 1 and 2 and 3 and 1 and 2 and 3 and 1 and 2 and 3 and 1 and 2 and 3 and. Para naman sa pagsasanay bilang 7, suriin ang score ng awiting Magandang Araw. Pagkatapos ay lagyan ng accent sa bahaging kinalalagyan ng strong beat. Awitin ito na may diin sa bahaging may accent. Narito ang awiting Magandang Araw na may time signature na 3-4. Ngayon ay lagyan na natin ng accent ang bawat measure. Para naman sa pagsasanay bilang 8, ipalakpak o itapik ang sumusunod na rhythmic pattern. Lagyan ng accent sa strong beats. Narito ang time signature na 2-4. Ang accent ay nasa strong beat o unang beat. Para naman sa time signature na 3-4, ang accent ay nasa unang beat o tinatawag na strong beat. At sa time signature na 4-4, ang accent ay makikita sa unang beat at pangatlong beat. Para naman sa pagsasanay bilang 9, sumulat ng 4 na measure na rhythmic pattern sa time signature na 4-4 at lagyan ng accent ang strong beats. Magbibigay ako ng halimbawa at pagkatapos kayo naman ang gumawa. Narito ang aking halimbawa. Sa unang measure ay guguhit ako ng 4 na quarter notes. Sa pangalawang measure ay guguhit ako ng 1 quarter note, 2 8 note at sumunod ay 2 quarter note. Sa pangatlong measure naman, gumuhit ako ng 8 8 note. At sa huling measure naman, gumuhit ako ng 2 quarter note at sumunod ay half note. At para naman sa ating panghuling pagsasanay bilang 10, punan ang patlang. Isulat sa sagutang papel ang tamang sagot. Una, ang patlang ang nagbibigay ng kaisahan sa isang awit. Ano ito? Magaling! Ito ay ang time signature. Pangalawa, ang time signature na 2-4 ay mayroong patlang beats sa isang measure at pagkatapos ng bilang 2 ay babalik ulit sa bilang 1 paglipat ng susunod na measure. Ano ito? Magaling! Ito ay mayroong 2 beats. Pangatlo, ang unang beat sa time signature na 2-4 ang strong beat. Ang patlang beat ang weak beat. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang pangalawang beat ang weak beat. Pang-apat, sa time signature na 3-4, ang unang beat ang patlang samantalang ang pangalawa at pangatlong beats ang weak beats. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay strong beat. Panglima, sa time signature na 4-4, ang una at pangatlong beats ang patlang samantalang ang pangalawa at pang-apat ang patlang. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot sa unang patlang ay strong beat. At ang sagot sa pangalawang patlang ay weak beat. Tandaan, kapag tayo ay nakikinig ng isang musika, ay may naririnig o nararamdaman tayong bahagi na mas madiin kaysa sa ibang bahagi. Ang time signature ang nagbibigay ng kaisahan sa isang awit. Sa time signature na 2-4 ay mayroong 2 beats sa isang measure at pagkatapos ng bilang 2 ay babalik uli sa bilang 1 paglipat ng susunod na measure.
Ang unang beat ng isang time signature ang tinatawag na strong beat. Kaya't sa time signature na 2/4, ang unang beat, ang strong beat, at ang pangalawang beat, ang weak beat. Mga bata, nagawa niyo ba ang lahat ng mga pagsasanay? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y naunawaan niyo ang ating aralin sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam! Thanks for watching!